Kung para sa inyo, paliwanag ito, yes, ako, I can accept na nagpapaliwanag ang Manalastas because they know na kami ay interesado sa kahihinatnan ng pagsampa ninyo ng kaso. Kung talagang hindi tumitigil, no, si Sir Stephen Montialto sa pagpo-post ng mga banat, parinig, no? Siyempre may kasamang pang-aasar at konting yabang, no? Doon sa kanyang mga pinopost. And even though alam naman niya, no, na mayroon ng love letter na na-receive ang Manalastas, pero i-continue, no, posting na pupunan niya na ang mga Manalastas ay nagla-live, nagpapaliwanag, no? Pareho lang din naman kayo, sir, di ba? Kung ganun man yung sinasabi niyo sa Manalastas na bakit sila nagpapaliwanag, ganun din naman po yung ginagawa niyo dito sa Facebook, no? Post nga lang yun sa inyo, pero nagpapaliwanag pa rin kayo. At ang sa Manalastas naman update nila yun, di ba? And kailan lang naman, sir, di ba, nag-live yung Manalastas uli after ilang months? Kung hindi kayo nagpadala ng love letter sa kanila, hindi naman sila magsasalita, no? Nagla-live sila but not this topic na nangyayari ngayon. Di po ba? So, kung sakaling mag-live sila uli or sumagot man sila ngayon or magpaliwanag man sila ngayon, dahil alam nila na may mga supporters sila na gustong malaman kung ano ba yung nangyari. Although hindi naman lahat, selective, at least, di ba? Alam nila na sila ay mayroong responsibility sa kanilang mga viewers bilang mga pinapahalagahan nilang supporters. Di ba? Ganun po kasi talaga ang kailangan. It's a two-way. Give and take relationship, sabi nga. Di ba? Sinusuportahan sila, so in return, kahit papano, sa mga ganitong bagay, mapa-negative or positive man yan, na nangyayari sa community, at least, no, kahit konti, hindi naman full detail Hindi naman full detail ang kailangan At least kahit konti, nagbibigay sila ng update sa kanilang mga supporters, sponsors. So, sabihin nyo na humihingi ng tulong sa sponsor. Ganoon naman kasi ang iisipin di ba? So ilagay mo natin sa ganun, lahat-lahat na. Pero ang mahalaga rito, they know, no, na may mga taong nag-aalala para sa kanila. Di ba, sir? Same thing sa inyo. Ganyan din yung ginagawa ninyo, kaya kayo nagpo-post. Gusto nyo rin malaman kung may supporter pa ba kayo. Di ba, sir? So, hayaan nyo po, no? Katulad nyo, may right sila and they are expressing their right, no? They are using their rights, no? Na gamitin yon. So, same thing with you. Pareho po kayo. Kayo rin po ay walang tigil, no? Sa kakapaliwanag. And katulad ngayon, mayroon ka na namang pinost, di ba? Na banat na naman sa mga Manalastas. At yan, sir, bibigyan ko ng reaction. At sa mga katekram, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. At doon sa mga bagong subscriber o makakapanood nito na hindi pa nakapag-subscribe, no? Please subscribe and use the notification bell para maging aware kayo sa aking mga content. At usually po tayo, walang personalan, no? Matuto pong mag-fact check para hindi mapagsabihang fake news. Okay, so ito po, no, yung gusto kong i-share sa content na to, no, kung saan may post si Sir Stephen Montialto, no, mga banat syempre sa Manalastas. And actually meron pa nga doon sa mga nanahimik doon na vloggers. So, ibahin nating topic yun, no? Ito yung gustong bigyan ng pansin dahil it has something to do sa mga sponsor na may nag-PM ata sa kanila, no? At nakarating kay Stephen. So, allow me to share it para mas maintindihan niyo po. So, dito po natin simulan sa post na to, no? Pang-5 na
tanggap ko na ito na ipinadala sa akin. Ngayon parang hindi na kayo nasanay sa kanila. Puro pautot ng pautot pagdating sa pera. Nakasampa na ang kaso, padala pa rin ng padala ng ano-ano. Kaya nag-dare sila sa batas. Kaya sa batas kami dumulog. Nag-dare sila, okay? Kaya doon sila magpaliwanag. Diba? Sabi nila, kompleto sila ng ebidensya. Kami, sabi-sabi lang, o ngayon, bakit panayin nila, bla 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 bla. Okay, parang hindi na kayo nasanay. Noon pa man, may record na yan. Pinasukan ang negosyong illegal sa cellphone. Ay nako. Simulan natin dito sa sinasabi ni Sir Stephen. No? Sir, alam ko naman na alam ninyo yung naging takbo ng negosyong yan. At hindi yan lihim sa community na to. Alam na alam ng mga supporters ni Ramil kung ano ang nangyari dyan at may vlog pa siya dyan. No? Accepting the fact na mawawala na yung business niyo kahit malakas kumita. Diba? At kung may kaso siya, sa tagal-tagal siya, 5 taon na, bakit wala pa rin progress? So, it's either wala talagang kaso or mahina yung ebidensya. Diba, sir? As simple as that. Pero gusto niyong ipasok itong sa cellphone, okay. Kaya lang, sir, wala nang epekto ito. Wala na pong epekto ito. At alam na po ng community yan. At hindi lang ng community na to. Maaring ibang community alam na rin. Okay. So, patunay na siya ay walang kasalanan o mahinang ebidensya kasi ito nakakapag-vlog pa siya, diba, sir? Alam niyo naman, sir, yung takbo ng istorya niyan. So, dapat wala nang question dyan. So, kung ibinabalik nyo lang yan para ipakita na nakasuhan na si Ramil, well, everybody knows that. Kung nire-refresh nyo lang po yung memory ng mga sumusubaybay o pwedeng makabasa nito, marami pong vlog si Ramil pertaining to that business niya. No? Okay? So, itong sinabi niya ay ito yon. No? Ito po yung yung pang-5 na natanggap. Okay? Ito po yun. Yan. Ito. So, for sure, kung totoo man ito, kung totoo man itong message na to, it seems na galing sa mga manalastas. Kung totoo, I'm not saying na totoo. Kung totoo ito. Kasi, pinost to ni Sir Stephen saying na pang-5 niya na raw itong na-receive. So, which means may mga nag-send na sa kanya na maaaring may pinag-sendan kung sino man, no, sa mga manalastas, okay, na isinend sa kanya. So, maaaring yung napag-sendan nito is isa dun sa mga sponsors na pwedeng nasa side nila. No? There's a lot of reason or pwedeng mangyari dito. No? So, I'm assuming na ito ay from one of the sponsors na maaaring tumutulong kay Dave. Okay? Then, sinesend kay Stephen. Or maaaring si Stephen, meron din ito. We don't know. But yun po yung tingin ko. Kaya, mayroong ganitong pinapakita si Stephen, no? So, allow me to read. Hello po. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan regarding po sa pera na pinadalan nyo before kay Ramil o Tekram para sa pag-aaral at iba pang pangangailangan ni Dave. Hindi po namin yun ginamit para sa panggastos and schooling niya sa loob ng 5 taon. Kami po ang nag-provide sa lahat ng needs niya at itinabi po yung naipong pera sa inopen po naming BDO account. Okay? Siguro po aware na po kayo sa mga po kayo na wala na po siya sa amin. Itatanong po namin sana if ano po ang gusto ninyong gawin sa pera since kay Ramil nyo po yun ipinagkatiwala noon at wala na po sa poder namin si Dave. Okay? So, sinend ito and based dito, no? Based dito, parang sinasabi na yung hindi po namin yun ginamit para sa panggastos and schooling niya sa loob ng 5 years. Okay? It seems na pagkakaintindi ko,
hindi nagamit yung pera. No? Hindi po namin yun ginamit para sa panggastos and schooling niya sa loob ng 5 taon. Kami po ang nag-provide sa lahat ng needs niya at itinabi po yung naipong pera sa inopen po naming BDO account sa kanya. So, I suppose, no, I'm assuming, no, I'm not saying na correct. Is this the 2.7? No? Yung hinahabol ni ni Dave, ay ni Jose, no? Or there are other money na talagang ang sole purpose ay ipunin, no? Kasi 'di ba may mga ganung kwentong lumalabas na mayroon talagang savings si Dave para sa kanyang pagka-college. 'Di ba? Correct me if I'm wrong. Okay? Kasi may iba namang supporters na talagang nagbibigay para sa mga tinutulungang bata ni Laramil. Okay? So ito, I'm thinking na ito yung 2.7. Kasi for 5 years eh. So hindi kasi ginalaw. 'Di ba? Kung intindihin natin yung sinasabi rito, hindi po namin yun ginamit para sa panggastos and schooling niya sa loob ng 5 taon. Kami po ang nag-provide sa lahat po ng needs niya at itinabi po yung naipong pera sa inopen po naming BDO account sa kanya. Oh, so I'm assuming that's the 2.7. Diba? Now, withdraw nila because they feel something wrong. No? Mayroon na silang naramdaman. At ako, I can say na ganun yun because na doon sa ibang mga live stream ni Ramil. Diba? Kasi meron na sa mga revelation sa ibang live stream niya before pa mangyari yung pag-alis ni Dave. So, yun yung tingin ko. Ito yung 2.7 na withdraw. Siguro po aware na po kayo na wala na po siya sa amin. Itatanong po namin sana if ano po ang gusto ninyong gawin sa pera. Since kay Ramil nyo po yun ipinagkatiwala noon and wala na sa poder namin si Dave. Ito po yung sinasabi ko. No? Na Ramil or the Manalastas is protecting the money of the sponsors. Diba? So, ano yung sinasabi ninyo na pinag-interesan? Ayan, sinabi. Naka-save sa BDO. Okay? Kung kinuha man nila yon dahil nga may mga nararamdaman silang pwedeng mangyari. Sabihin ninyo man na pera na ni Dave yun, pero binigay yon under sa pangangalaga ni Ramil. Diba? Ngayon, kung yun halimbawang nadala ni Dave, yung pera na yan, at sabihin ng mga sponsor kay Ramil, kukunin ko yung pera ko na inambag kasi wala na sa'yo si Dave. Paano kung dala nila yung 2.7? Diba, Bo? Yung tiwala ng sponsor ang isa sa pinahahalagahan ng mga Manalastas. Kahit sino po sa ganong sitwasyon, no, na ikaw ay caretaker ng pera ng ibang tao, mahalaga po yung tiwala nila. Kaya kailangan, bakit nila tinanong, binigay naman na. Diba? Binigay na kay Dave. Oo, binigay kay Dave yan under the supervision of Tekram. So ngayong aalis na siya or wala na siya, of course, the Manalastas need to ask yung sponsor. Kasi binigay yan kay Dave under sa pangangalaga ni Ramil. Ngayon, wala na sa pangangalaga niya si Dave, no? Wala na sa poder ni Ramil si Dave. So marapat lang na tanungin yung mga sponsor bilang respeto, no? At para maunawaan nila kung bakit mo ginawa yun at bakit nawala. Kasi kailangan pa rin nila 'di ba?
respeto ba? Respect doon sa mga taong nagtiwala. Yun po yun. No? Kung kayo man ay nakaka-receive nito, no? Kung sino man yung mga pinadalhan nito, di ba? Magpasalamat po kayo. Dahil ganon pinahalagahan ni Ramil o ng Manalastas yung inyong pera, yung inyong binigay. No? Hindi po ito pagpapaawa effect, no? Pautot, no? Drama. Ito po yung katotohanan na dapat ginagawa kung ikaw ay taong mayroong dignidad, credibility, no? At iniingatan mo yung tiwala sa iyo. Yun po yun, no? Mr. Stephen Montialto. Sa inyo, yan yung dating because galit kayo. No? Hindi po kayo nakakapag-isip ng logical reasoning. No? Hindi nyo po naiintindihan yung ginagawa nila dahil nga po galit kayo kay Ramil dahil nga isa ginawa kay Dave. No? Kahit na alam nyo pong may punto ito, pilit nyo pong, syempre, ibahin yung kwento. Pero kahit saan nyo po ito tingnan, yun po yung purpose nito. No? Hindi po para magdrama. Hindi po para magpaawa. Hindi po nila kailangan magpaawa. No? Kasi marami pong nakakaunawa ng ginawa nila. No? Marami po yung nakaka-relate sa naging sitwasyon ni Ramil. Ganun po yun, sir. No? So, for me, this is a good thing. No? May ilang beses ko naman na sinabi yan eh. Bilang respeto sa mga sponsor. Diba? Mahalaga na ipaalam sa kanila. Kahit na sabihin nila na bahala ko kung anong gawin nyo sa pera. No? At least inform sila na wala na sa iyo si Ramil. Ay, si Dave. That's the most important doon. Okay, Sir Stephen? Alam ko naman naintindihan nyo, ayaw nyo lang unawain. No, kasi may iba kayong pinipilit na binase ninyo sa ikinuwento sa inyo ni Dave. No? Kami po, ako po, nagbe-base lang sa kung ano ba talaga yung tingin kong tamang ginagawa. No? And for me, this is a right way informing the sponsor. Regardless, ayaw man nila o gusto man nila. No? Kasi binigay yan eh, under the care of Tekram. Okay? And this, ngayon, ito pa yung isa, no? Another topic. Yan. Bakit panay nyo paliwanag sa SOCMED? Nakasampa na ang kaso. Doon kayo magpaliwanag dahil doon ang tamang lugar. So, kino-question ni Sir Stephen yung ginawang live ng Manalastas, no? At yung mga live nila, no? Nakailang live sila. Sir, yung latest live nila Tech June is more on about yung earthquake, yung mga sakuna, yung natural calamities, no? Yan naman yung focus ng usapan na yun, diba? At maigi nga, ito, ganito nyo tinanong, hindi yung mga Bible verse at yung mga pinag-usapan tungkol sa Biblia. Tungkol sa Diyos, Kala ko, yun yung kukomentan ninyo, Pero, iba yung naging comment ni Sir Steven at ito ay yung, no? Pagpapaliwanag daw. Sir, katulad ninyo, no? Siyempre, alam kasi ng community. Diba? Respeto sa mga supporters niya. Okay? Kailangan may update sila. Kasi, sinare nga nila yung demand letter. O baka yun, sir, yung inyong sinasabi dahil nadali kayo doon sa demand letter. No? Kaya ngayon, kino-question ninyo yung pagpapaliwanag nila. No? Yan po ay ina-appreciate namin. Kasi binibigyan kami ng kahit konting informasyon sa kung ano na nangyari sa issue. Kasi napadala kayo ng love letter. No? So,
nagpuzzle kami kung anong meron doon. And the Manalastas knows na maraming naghihintay. No? Ilang daang libong supporter ang naghihintay. That's why, pinaalam nila sa amin. No? Binigyan kami ng konting update. At may mga susunod pang update. May mo ba? At sa pagbibigay nila ng update sa amin, nalaman namin, may sablay yung inyong demand letter. At Pau ang gumawa. Sabi ni Brother Jose. At yung dalawa ninyong love letter is under private lawyer. Sabi ni Jose. Okay, so yun sir. At least may idea kami. Alam namin kung ano yung nangyari. Kung para sa inyo, pagpapaliwanag sa SOCMED para humingi ng atensyon o humingi ng awa, what are you doing sir? Same thing. No? Wala lang kayong mukha. No? Picture lang ninyo. Na hindi namin alam kung yan ba talaga yung latest. Pero, same thing, nagpapaliwanag din kayo. Bumibira din kayo. Yung ba, sir? Kami naunawaan namin. And kahit ikaw naunawaan namin. Ako mismo, personally, naunawaan ko yung ginagawa mo. No? Kasi you want to gain sympathy. No? Kaya mo ginagawa yan. At pinipilit mo na tama kayo. Di ba? Kasi, ang Manalastas tumigil ng ilang buwan. Pero kayo, you keep on. Diba? Kasi pwede mong sabihin na kasi walang tigil yung mga vlogger. Same thing with your vlogger. Ang problema lang, mas marami ang vloggers ni Ramil compare sa inyo. Diba? Pero, katulong ka doon. Bumabanat ka rin. Magpaparinig ka rin. Ngayon nga, hinahamon mo nga sir, diba? Yung mga nanahimik. Yung mga nanahimik na vlogger. Sino ba ngayon yung mga tahimik na vlogger? Di ba? Alam ninyo kung sino yan. Yung mga binanatan ninyo. Yung nasa first wave ninyo. Di ba? So, ganun lang yun, sir. No? Kung para sa inyo, paliwanag ito, yes, I can accept na nagpapaliwanag ang Manalastas because they know na kami ay interesado sa kahihinatnan ng pagsampa ninyo ng kaso. Kung sinampahan nyo man po, ha? Kasi katulad nga na sinasabi ninyo, diba, nakasampa na ang kaso. Okay, whether is it true or not, yun yung gusto naming malaman from the Manalastas mismo. That's why they sharing a little bit of information for us to know. Diba? Kaya nga po ako, ganun din yung ginawa ko doon sa pinost ninyo ng isa sa mga supporters ninyo or isa sa mga commentators ninyo. For us to have some update kung ano po ba yung nangyayari. No? So, para sa amin, sir, we welcome this kind of paliwanag from the Manalastas. Okay? Kung para sa inyo, ito ay pagmamakaawa, pagiging ng sympathy, pa-victim effect. No? It's your thinking, not ours. No? Pero masasabi ko lang, sir, wini-welcome namin to. Hindi namin ito binibigyan ng negative na kahulugan. Positive para sa amin to dahil maganda. No? Maganda yung ginagawa ng Manalastas. Kaysa sa magulat na lang, diba? Tapos na, natalo na sila or nanalo na sila. Diba, sir? Kayo, ganun din naman yung ginagawa ninyo. So, issue lang tayo ha, Mr. Stephen Montialto. I'm just reacting to your post. And doon sa mga comment ninyo about sa nangyayaring kasukasuhan na to. Ngayon, inamin nyo na rin naman na nagsampa na ng kaso. So, we are hoping na may mga kasunod pang live na i-share sa amin ang Manalastas. Yeah, sir. Ano lang yun. And I hope na mag-stands talaga yung inyong isinampa, kinaso sa mga Manalastas. Para kasi oras na huwag natin pag-usapan, no? Okay? Kasi kung nakasampa na yan, let it go, let it roll, no? And maghihintay kami ng update sa mga Manalastas. Maybe. Sa mga post nyo rin, sir.
Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And usual lang po tayo, walang personalan, matuto pong mag-fact check para hindi po mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.